Lagay mo lang ang iyong mga salita sa aking mga labi upang bawat isa na makarinig, Lord, at makakain ng iyong salita ay manorish ang kanilang mga spiritual understanding, ang kanilang mga pananampalataya upang sapat ito upang makalakad sila sa kanilang buhay, Panginoon. We thank you, Lord. Alisin mo ang mga tangka ng kaaway sa amin. Lord, sinasaway namin anumang galaw ng kaaway sa aming kalagitnaan. Sabi mo, Lord, by your stripe you are healed. Kung merong karamdaman ngayon, Lord, kung merong mga distraction, Lord Jesus, sinasaway ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, Lord. Thank you, Father, as we commit all these things to you in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah! Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako na naririto ka. Amen. God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Masaya ba tayong lahat ngayong umaga? Amen. Salamat sa Panginoon. So if you have your Bible, let's open our text is Isaiah 35 verse 8. Isaiah chapter 35 verse 8. Amen. Sabi niya dito, and an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, though fools shall not err therein. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. Hallelujah. But the redeemed shall walk there. Take note that word. And the ransom of the Lord shall return and come to Zion with song and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and singing shall flee away. Amen. You may take your seat this morning. Amen. This morning I want to speak about the road reserved of the redeemed. Amen. The road reserved of the redeemed. So there is a middle of the road. Kasi pag hindi tayo mabalanse yung way of holiness, baka magiging panatiko tayo. O pag hindi naman natin sinundan yung way of holiness, baka kumapos naman tayo. So ang advice sa atin, we must stay in the middle of the road. Do we love the Lord? Yes. Amen. So, the road reserved for the redeemed. Kasi sabi sa binasa natin, walang leon doon, no lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. Sa Tagalog nga kayo, hindi magkakaroon ng leon doon o sasampaman doon ng anumang mga babangis na hayop. Hindi magagsumpungan doon, kundi ang mga natubos ay lalakad doon. Sabi niya dito, it shall be found there, but the redeemed shall walk there. Imagine mo yun. Sino ba yung redeemed? Sino ba yung tinubos? Ni Lord. Amen? So, pag tayo po ay kasama sa tinubos, wala pa tayo doon, pero nasabi na, nalalakad na tayo doon. Pero yung words na, no lion shall be there, nor any ravenous shall go up thereon, it shall not be found there. Hindi po yan
pwede natin sabihin na hindi po yan siya past tense eh. O hindi po rin siya po future. Amen? Kasi ang pagtubos natin ng Panginoon, hindi man kung kailan na dadating siya eh. Diba? Tinubos na tayo ng Panginoon. Sabi sa amen? In fact, wala ka pa nga, tinubos ka na eh. Kailan ka lang ba pinanganak? Ako, 1978. Kailan ba napako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo? 2,000 years ago. Ibig sabihin, wala ka pa, may pinrepared na si Lord sa'yo na daan. Na dadaanan mo. Sabi sa amen? O, palakpakan natin si Lord. So, laging merong dalawang daan ang dadaanan ng tao. It will be your way and His way. So mamimili ka lang, kakanta ka ba ng my way? O His way? Diba? Kasi, if you walk in your way, dadaanan mo rin naman yun eh. Mag-i-struggle ka, magtutrouble ka, magpuproblema ka, pero yung lahat ng ginagawa mo, sarili mo lang. Amen? Magsisikap ka, magtsatsaga ka, binibless ka, masipag ka kasi. Kaya naging maayos yung buhay mo. You're walking in your way. Pero ang dulo, yes, there were times, I'm sure you know, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was gone, diba? I did it my way. Ang ending, pagkatapos kang mamatay, wala na yung way mo. Yung pinaghirapan mo, lahat, yung pera mo sa bangko, yung bahay mo, yung sasakyan mo, ibang makikinabang. So, that's your way. But if you walk in the way of holiness, being preserved by God to you, preserved by the redeemed, I was say amen? Pag nilakaran mo yung daan na pinreserve ni Lord sa'yo, you will be blessed also. You will be struggling also. Huwag niyong isipin na pagka kayo ay nasa Panginoon, masayang-masaya kayo ha. Kaya sabihin niyo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, kanta lang yon. Di ba? Di ba kanta yan? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, kanta lang yan. Kasi ko ang buhay Kristiyano, masaya, pero hindi absent ang pagsubok. Ang punto ko, God will be given you a revelation or a word or a sustenance or things na kasama mang Panginoon, kahit meron kang mga pagsubok, masayang tunay. Kasi hindi naman totoong masaya yung nasa labas eh. Yung may pera kayo, mag-iinuman kayo ng kaibigan mo, sabi mo, this is life. Pero pag nalasing na kayo, bangag kayong lahat. Di ba? Pag uwi nyo ng bahay, kinabukasan, may hangover, kasi sabihin mo, sakit ng ulo ko, pre. Pag-check mo ng ano mo, ang dami mong utang. Totoo bang masaya yon? Yun ang hindi masaya eh. Pero yung isang redeem, alam mo, bakit ka magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Because you are redeemed. When you say you are redeemed, you are restored to the original position. Nakabalik ka na sa iyong original na kalagayan. Isa kang tinubos ng Panginoon. Imaginein mo yan. Amen. Minsan, meron kang ilalagay sa sarili mo, Lord, ang pinagtubos mo sa akin, dugo mo eh. Amen? Nasangla ka sa kasalanan eh.
At walang pwedeng magpatawad sa'yo. Di ba? Paki-open nga Revelation chapter 5. Amen. Ito ang kalagayan mo. Umiiyak si Juan sa Revelation chapter 5. Paki-open lang, please. Sabi dito sa book, this is the book of the Lamb. And I saw the right hand of him that sat on the throne, a book written, wherein on the backside sealed with the 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. Remember that yung book ng 7 seals, yan ay libro ng Lamb's Book of Life. Listahan po yan ng mga pangalan na kanyang tinubos o tutubusin. Amen? Sabi niya, John said, and no man, verse 3, and no man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. So walang tao sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa na may kakayanang magbukas. Amen? Ng aklat o makatingin man lang. Praise the Lord. Imagine mo, walang worthy. Kaya si John umiiyak siya. Verse, pakiano mo yung next verse. And I wept much, because no man was found worthy to open and read the book, neither to look thereon. So ang hinahanap ni Juan, isang tao. Sabi ng man of God in this last age, nag-required kasi ng tao eh. Kung sana, anghel lang eh. Nandun si Gabriel, nandun si Wormwood, nandun si Michael. Pero nag-require siya ng tao. And no man in heaven. Kasi John, I weep much because no man was found worthy to open and read the book, neither to look thereon. Pero tingnan niyo yung verse 5. And one of the elders said unto me, huwag ka nang umiyak, John. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seals thereof. Amen? Sino yung leon sa angkan ng Huda? Ang Panginoon na nagkatawang tao. Si Jesus Christ. Siya ang nagtagumpay. Amen? Hallelujah! At nung kanyang mabayaran ang mga kasalanan ng Panginoon, ng kapwa, ng mga redeemed of all ages. Amen? Nabukas yung aklat. Revelation chapter 10. Paki-open verse 1. Amen? And I saw another mighty angel came down from heaven clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillars, and he had in his hand a little book open. Anong laman ng libro? Names that are written in the Lamb's Book of Life. Yung mga pangalan na kanyang itinalaga bago palalanginan sa libutan. Holy God.
Praise the Lord. Kasama ka ba doon? Sabi sa Ephesians, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Kaya sabi ng Bible, you have not chosen me, but I have chosen you. Amen. Sino nagpili sa'yo? Diyos. Sino nagtalaga sa'yo? Diyos. Kaya sa Romans, all that He ordained, He called. All that He called, He justified, He sanctified, and He glorified. Naintindihan niyo ba ako? Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord. Dandahanin natin. Isaiah 35 verse 8. And a highway shall be there and a way, and it shall be called the way of holiness. Now, yung way of holiness, the unclean shall not pass over it. Ano yun? Let me quote this. Sa early spiritual experience, some people, when they got born again, they sit right in the middle of the road. Eyes on Christ. Ibig sabihin, pag ikaw ay na-born again na, ano ba yung process ng new birth? Justification? Sanctification? Baptism of the Holy Spirit. That's the process of new birth. Shall we say amen? So, when you are born again, listen carefully. You have to fix your eyes on Christ. Finally, they get over here. So much knowledge and wisdom till, they know it all. You don't know nothing. And if you don't do that, you run off the other side to a bunch of wildfire fanaticism. Diyan nangyayari yung iba, nagiging panatiko. Kasi marami nang alam eh. I was once standing in that ministry. Yung pakiramdam ko, bawal tumawa sa loob ng church. Di ba? Parang lahat na lang bawal. Amen? Pastor, ibig sabihin, mali po ba yung pastor? Sabi ni Brother Branham, stay in the middle of the road. Diba? May dugtong or not a formality. So when you are born again Christian, you are not presenting to yourself a Christians of formality. Nagpapalda ka kasi Christian ka. Ang message, believer, ibig sabihin, ang Christ. Ano nga yung message? Christ. Ang Christian ay hindi lang pagpapalda. Hindi lang pagpapaputol ng buhok. Hindi lang pag-iiwas sa alak or anything. Lahat ng mga bagay na bawal, which is kailangan natin gawin. Pero if it is just for formality, it's useless. And the prophet said, it's the power of God. Kapangyarihan ng Diyos yan.
Sabi niya, right? Down through there where you can take it to kings and monarchs, where anybody can stand and search and they can see what's its power of Almighty God, not a fanaticism or formality, but it's the power of God. So, when you are being converted or when you are being born again, you will be standing in the middle of the road to walk in the provided way of God. And what is the provided way of God? His Word. Balanse. Amen. Mahirap dyan sa church natin kasi bawal. Bawal magpaputol ng buhok, bawal magpalda, bawal maghikaw. Amen? Hallelujah. May bawal ba dito? Lilinawin ko ha, ibuksan nyo laging pagkikaintindi nyo ha. Walang bawal sa message. Walang bawal sa atin. Sabi ni naku, delikado, pastor. Parang pinayagan mo na sila. Pastor, bawal po ba magpaputol ng buhok? Anong gusto mo? Amen? Anong gusto mo? Gusto ko po kasi magpaputol eh. Gusto mo ba ng sagot kung kalooban po ba ni Lord? Ang tanong kasi, kalooban po ba ni Lord yung magpaputol ng buhok? Hindi sinabing bawal. Ang tanong, kalooban po ba ni Lord ang magpaputol ng buhok? Ang sabi ng Bible, hindi. Pero bawal ba sa atin? Hindi. Pero, sino ba ang basihan? Aking role o role ni Lord? Kanino ka ba nagpapaplease? Kay pastor? Kaya mo akong taguan eh. Pero ang Panginoon, hindi mo kaya taguan. Sabi mo, hindi naman pala bawal, sabi ni pastor eh. Si pastor may sabi. Pero yung sabi ng Bible, naintindihan niyo ba ako? Sa atin kasi wala nang bawal. Kasi pag sinabi natin bawal, law yan eh. Nasa grace dispensation tayo. Ibig sabihin ng grace dispensation, malaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Pero ang tanong, are we serving God acceptable? Kasi hindi naman po pwede na naglilingkod ka sa Panginoon. Si Cain naglilingkod din sa Panginoon eh. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon kay Abel? Sa Hebrews chapter 11, Abel offered unto God more excellent than Cain. Naiintindihan niyo? So iba yung excellence sacrifice. Anong reason? Bakit si Cain nagkaroon siya ng more excellent sacrifice? Because Cain had a revelation. By faith, Abel offered more excellent sacrifice than Cain. Diba? By faith, Enoch walked with God, but before his translation, he had a testimony that he pleased God. Enoch is the type of the bride. And say amen? So, tayo, mga redeemed subject, redeemable of all ages, sa huling kapanahunan, amen, merong way na binigay si Lord sa'yo. At yan ay malalakaran mo. Ang sabi ng Bible, that's the way of holiness.
at hindi doon makakadaan yung mga masasama. Now, sabi niya, no lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up there. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. And the ransom of the Lord shall return to Zion and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. These shall obtain joy and gladness and sorrow. Bah, may kasamang joy, may gladness, may sorrow. Hindi lang pala puro joy. Hindi lang din pala puro gladness. Pero yung sorrow na kasama mo, sabi, and saying shall flee away. Kaya kung meron kang sorrow, mawawala din yan. Hallelujah. Amen. Mawawala din pala eh. Hindi hintayin mong maging excited ka dun sa mawalan ka. Mawalan yung sorrow. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo to, Isaiah 43 verse 1. But now, thus saith the Lord, that created thee, O Jacob, that he that formed thee, O Israel, fear not, I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. Tandaan mo na ang bride, tayo ay tinipo kay Jacob. Because si Jacob ay pinili na ng Diyos na sinapupunan pa lang. Tayo, saan tayo pinili ni Lord? Bago palalangin ang sanlibutan, sa kaisipan pa lang ng Panginoon. Pinili ka na ng Diyos. Regardless kung paano ka lumabas sa ibabaw ng lupa, amen, meron siyang nilagay na bahagi niya sa iyong kaluluwa na pagdating ng panahon, yan ay makarinig ng salita, yan ay sasagot sa kanyang salita at sasampalataya sa kanyang salita. Verse 2, when thou passest through the waters, I will be with thee. Kaya nga, kung makita mo sa Old Testament, ang pagsubok nila, some through the waters, Noah. Some through the flood, some through deep trials, but all to the blood. Nagawa ba? So, ang believers, dadaan ka man sa anumang mga pagsubok, pag sila mo, some through the waters, kay Noah yan, no? Rivers, they shall not overflow thee. When thou makest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for the ransom, Ethiopia or Sheba for thee, since thou wast precious in my sight. Kung sinabi mong precious, napakamahal yan. Di ba pag may mahal kang gamit, iniingatan mo, lagi mong tinitingnan. Ikaw mo? Hallelujah! Remember, dugo ng Diyos ang binayad niya sa'yo. Ang sabi ng Bible, thou wast precious in my sight. Mahal ka eh. Dugo ang binayad ng Diyos sa'yo eh. Tapos ginaganyan ka lang ng kaaway. Amen? Minsan kung paano ka niyurakan ng kaaway, nilalagay ka sa anumang mga pagsubok, lahat ng pinapaalam ni Satanas sa kanya. Amen?
Hallelujah! Huwag kang mag-alala, nakatingin sa iyo ang Diyos. Hallelujah! Nabanggit ko ng Thursday, sigurado na yung ating beginning at saka yung ending eh. Ano yung hindi sigurado? Ano yung hindi uncertain? Yung middle of the road. Hindi na declared kay Job yung sitwasyon na kailangan niyang magpasakop sa kalooban ng Panginoon na isang araw biglang magtatalo ang Panginoon at saka si Satanas at siya'y pinagmalaki ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Satanas, "Have you considered my servant Job?" Sabi ni Satanas sa kanya, kaya ka lang naman pinupuri nun eh. Kasi binibigyan mo ng lahat eh. Binibless mo eh. Hallelujah. Sipin mo. Kaya grabe magpuri sa inyo kasi lahat ng kailangan niya binigay mo. Masayang pamilya, mayroong mga pag-aari, mayaman si Job eh. Sabi ni Satanas, pagbigyan mo ako, subukan ko. Tingnan natin kung hindi ka susumpain yan. Hallelujah! Ang sabi ng Bible, hindi ko nabubuksan. Sabi ng Panginoon kay Satanas, "Behold, all is in thy hand, but do not touch his life." Pinayagan si Satanas na guluhin si Job. Pero may limit lang. Huwag mong kukunin ang buhay niya. Praise the Lord. Ang galing ah. Amen. Kaya kung makikita mo, unang pagsubok, lahat ng pag-aari ni Job, mga kabaka niya, lahat ng mga tupa niya, nilamon ng apoy. At yung bantay, yun na lang nakasurvive, nag-report doon, "Job, nakita ko apoy sa langit, nilamon ang iyong mga pag-aari." Ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Ilan sa atin, mawalan lang tayo ng trabaho, hindi na tayo magsisimba. Humina lang ang negosyo natin, hindi na tayo magsisimba. Iniwan ba ako ng Diyos? Amen. Manalangin kayo na wag natin magaya si Job kasi hindi natin kaya yung pagsubok ni Job. Ginamit yung patutuo ni Job para lahat ng mga pagsubok natin, mahiya tayo pag nagbasa tayo sa aklat ni Job. Pag nagreklamo tayo sa sitwasyon natin, mahiya tayo pag itinapat natin sa harapan ni Job. Pumasa, first test, Brother Christian. Pasado. Pangalawang pagsubok, apoy. Yung mga anak ni Job nagpa-party, nilamon ng apoy. Patay lahat. Isa lang ang nakasurvive. Yung messenger. Job! Nilamon ng apoy yung mga anak mo! Sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay. Diyos ang kukuha. Blessed be the Lord. Hallelujah. Sabi sa amen? Gusto niyo pa? May reklamo pa kayo sa mga pagsubok niyo? Amen! There is a road reserved for the redeemed. If that is the road being reserved for Job, God has a way of doing things. Hallelujah. Minsan, pag tayo nalagay dun sa depression,
Minsan tayo, pag nalagay tayo doon sa pinakamababa na kalagayan natin, kasi bilang tao, pag may kaya ka pang gawin, gagawin mo pa eh. Pero pag yung wala ka nang mapuntahan, nandun ka na sa isang desperation moment. Amen? Habang nakikita ni Job, sabi ko sa inyo nung Thursday, kahit anong gawin sa iyo ng kaaway, tatakutin ka niya, dadayain ka niya, lahat ng mga bagay gagawin niya sa iyo, pahihirapan ka ni Satanas. Amen? Hanggang sa gagalawin niya ang katawan mo, pero wala siyang kakayanan galawin ang buhay mo. Kaya nang habang umuupo si Job doon sa abo, amen, nakikita niya yung mga uod bumababa sa katawan niya. Sabi ni Job, dumadating sa kanya yung revelation. Ibig sabihin, nakita na ni Job yung dulo ng buhay. Sabi niya, kayong mga uod kayo, mamamatay kayo pag wala kayo sa katawan ko. Binabalik niya yung uod, balik. Balik kayo. Tapos dumating sa kanya yung revelation. Sabi ni Job, buhay ang aking manunubos. Amen. Though the skin worm eat my flesh, yet I shall see God. Amen. Kaya kung yung sitwasyon mo ngayon, yung kalagayan mo ngayon, matindi ang pagsubok na pinagdadaanan mo, if you find the revelation at nakita mo na kahit anong kalagayan ng buhay mo, magagawa mong sambahin ang Panginoon sa kasaganahan man, sa kawalan man, o sa may karamdaman man, o sa anumang sitwasyon, ay nakikita mo yung sarili mo sa dulo na ikaw ay nagpupuri sa Diyos, then the troubles will vanish away. Iiwan ka ni Satanas. Sabi ni Satanas, suko na ako. Amen. Suko na ako. Amen. Ako, mga kapatid, naranasan ko. Diba? Nung dumating sa akin yung acid reflux, umatake sa akin yung anxiety, kaya hindi biro yan eh. Minsan nga, hihiga na lang ako kasi akala ko mamatay na ako eh. Kinabukasan, gising naman ako. Buhay, dito pa naman pala ako. Tatakbo ako sa hospital. Pagdating doon, normal naman ako. Hallelujah! Pero hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, nag-iinarte lang yan. Hindi totoo yan. Lahat ng mga nakaranas ng ganung pagsubok, hindi yan biro. Pero you can find strength. You can find strength. Ang kailangan lang, acceptance. At sabihin kay Satanas, uy, hindi ikaw may-ari ng buhay ko. Hallelujah. Ang Panginoon ang may-ari ng buhay ko. Can we say amen? Do we love the Lord? Palakpakan natin si Lord. Bigyan nyo ng kape si Brother Noli. Maraming kape doon, barako. Since thou was precious in my sight. Dig it to yourself. Dig it to yourself. Ako, may mga anak ko, asawa ko, precious yan sa harapan mo. Hindi ibig sabihin na precious ka sa harapan ko, exempted ka sa mga pagsubok. Kasi di ba pag precious ka, hindi ka pinapahirapan? Hallelujah. Amen. Hindi totoo yan. Kasi ang isang Kristiyano, para tumibay, kailangan niya ang dumaan sa training. At saan tayo tumitibay? Sa training. Tingnan mo yung mga bata ngayon kumpara sa mga bata noon. Weak. Ang alam lang ng mga kabataan, computer. Pag saingin mo, hindi marunong. Ang alam lang, gasol. Pero pag luto mo na doon sa kahoy, hindi makasindi. Imaginin mo ako mga kapatid, lumaki ako sa truck boy ako eh. Yung tatay ko, driver. Ang biyahe namin tubo. Pag merong nasa sentral kami at nasira yung sentral,
Isa, inaabot kami ng 1 linggo sa Central Lopez. Tapos may bagyo pa. Magsasaing ka sa ilalim ng truck. Pag bagyo, basa yan, di ba? Paano ka magsasaing sa basa? Oh. Tapos, yung posporo mo, 5 na lang. Pag wala ka nasindihan dyan, bugbog sarado ka. Ganon. Pero ano nangyari sa amin? Tumibay tayo sa experience. Pero ngayon, ano nangyari sa mga kabataan? Wait lang. Hallelujah. Sa panahon namin, pagdating ng papa mo, may hugasan dyan ng plato sa lababo. Lipad yan. Pag nandiyan ka, sa'yo tatama yan. Ngayon, ay nako, palakpakan niyo yung mga anak niyo. Pero spiritually, we are precious in the sight of God. Thou hast been honorable and have loved thee. Past tense. Therefore, I will give men for thee and the people of thy life. Fear not, for I am with thee. I will bring my seed from the east and from the west. I will say to the north, give up, and the south, keep not back. Bring my son far and my daughters and from the ends of the earth. Even everyone that is called by my name. So lahat daw po na tumawag sa kanyang pangalan. Kasali na tayo doon. Lahat ng hihingi natin sa kanyang pangalan, He will give. Tapos amen? For I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears. Let all nations be gathered together, and let the people be assembled. Who among them who can declare this and show us former things? Let them bring forth their witnesses, that they may be justified. Or let them hear and say, it is the truth. Ye are my witness, said the Lord, and my servant whom I have chosen. So merong witnesses si Lord. Are you redeemed? Ye are my witnesses. Amen. Ye are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am he. Before me there was no other God formed, neither shall be there after me. I am the Lord, and beside me there is no other Savior. So, walang iba na tumubo sa atin, kundi ang Panginoon lang. Thank God. Sabi ng quotation sa God's provided way. Friends, I've always keep balance of the road. You get way off on formalism, just formal as realistic as they can be. People grab for that a lot. Then if you don't watch, you'll get plumped up over on the other side. But be just fanatic as you can be. But there is a middle of the road where the true sound, same gospel is preached. God loves and God moves in there, vindicating the truth. Straight in the gate and narrow is the way, that few there that find it. Amen? Na-gets nyo ba yung middle of the road? Amen? Ang middle of the road, yun yung kanyang katotohanan. Pag lumihis ka dito sa kanan, magiging formalism ka or fanaticism. Pag dito ka naman mag-will sa kabila,
magiging antichrist ka naman. Anong gagawin mo? Stay in the middle. Kaya ang sabi sa atin, ano yung middle, Pastor? Yung kanyang puro at dalisay ng salita ng Diyos. Hindi doctrine. Hindi denomination. Di ba? Pag sinabi mong denomination, meron silang sariling kanilang totoo. Yung kabilang side naman, antichrist naman. Ano ibig sabihin ng antichrist? Anti-word. Disbelieving His word. Kaya ano sabi sa atin? Stay in the middle of the road. Ano yung middle? What is in the word? What is in the Bible? Hindi pwede magdagdag. Hindi pwede magbawas. Amen? Manatili sa katotohanan. Amen? Provided way yan ni Lord. Now, listen carefully. Kau tayo First of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in election. Kunin niyo yun. First of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in election. It was purpose in Himself. It was God's purpose to bring forth a people like unto Himself that would be a word bride. Ano nga yung word bride? Ibig sabihin, you are already one with the word. Adopted. When you say one with the word, you always say amen to the word. You don't question the word. When you say amen, it means, so be it, Lord. Ito yung salita ng Panginoon sa akin. Amen? Sasabihin mo, amen, Lord. So be it, Lord. Masakit, but amen, Lord. Hindi ko kaya, but amen, Lord. Ibig sabihin, si Lord yung gagawa nito para sa'yo. Kasi uma-agree ka eh. You are not questioning the word. Sabihin mo, bakit naman kasi ang strict naman kasi ng fellowship? So say amen. If it is His word, amen. That is the word bride. Why? She was chosen before the foundation of the word in Him. Kailan siya pinili? She, the bride, was chosen before the foundation of the world. Yan ang dahilan kaya ako nanggigil eh. I was born 1978. Nagising ako sa pananampalataya na nagpipraise the Lord na sa bahay namin. Siyempre, malaki ako, nagkakaroon ako ng edad, meron akong mga sariling intermingling sa iba-ibang mga tao. Amen. When I know na nagtatanong na ako sa aking eternal destination at nagbabasa na ako ng scriptures, ang sabi ng Bible, you have not chosen me, but I have chosen you. Sabi ko, Lord, kailan mo ako pinili? Before the foundation of the world. Sabi ko, how would I know that I am? How would I know that I am one of them? Ang sabi ng Bible, naglagay siya ng binhi sa iyong kaluluwa. Ang binhi na yon, parang magnet yon. Na kapag ang magnet dumaan po sa object na meron yun siyang kabahagi, Brother Christian, di ba ang magnet, padaanin mo sa buhangin, wala na mga akyat, di ba? Pero pag may bakal doon na nahalo, ano mangyayari? Yung magnet na yon, aangat yung bakal eh. Meron kasing bahagi siya eh, di ba? So, ganun din sa Bible, sa Romans, sabi sa Bible sa Romans, by faith, sabi niya, faith cometh by hearing, hearing by the word. Kaya nung marinig mo ang salita ng Diyos, umangat ka.
Sabi ni David sabi niya, deep call it unto the deep, and there must something that deep respond to that deep calling. Kaya yun ang nagdala sa atin dito. Magkaiba-ibang mga ugali natin, di ba? At hindi rin natin gusto magkasama. Pero bakit tayo inasymbol ng Diyos? Amen? Hindi tayo dinala dito sa relihiyon. Hindi man ganun kaganda church natin. Magaganda nga yung mga matutulis eh. Yeah? Hallelujah. Tapos dito, walang hindi man gwapo pastor nyo dito. Mataba. Tapos ang sakit pang mangaral. Grabe. Di ba? Pero magtaka ka, kada linggo bumabalik ka. Kasi alam mo sa sarili mo, totoo. Kaysa naman nandun ka sa malaking simbahan, niloloko ka lang. Tapos pag uwi mo, susundan mo yung pastor o pare, lasinggero, ang masama, bakla pa. Gets nyo na? Oh. Palapakan natin, Panginoon. She was chosen before the foundation of the world in Him. She was foreknown. Doon lang sa quotation. She was foreknown and beloved before she was ever brought forth during the ages upon the earth. She was foreknown. Ibig sabihin, alam na ng Diyos. She was redeemed by His blood and can never come into condemnation. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, kung hindi ka pa nakakarating sa ganang pananampalataya, work out your salvation. Amen? Magsikap ka na maabot mo ang ganong level ng pananampalataya. Amen? Romans chapter 9, verse 11. Tingnan mo to. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand. Not of works, but of Him that calleth. So hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa tumawag. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang layon ng Diyos ay mamalaging alingsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Amen? Verse 12, it was said unto her, the elder shall serve the younger. Yan yung kay Esau at saka kay Jacob. As it is written, Jacob I have loved. Tingnan niyo yung word, love. Hindi love. May ed. Sa sinapupunan pa lang ng tiyan ni Rebecca, minahal na ng Diyos si Jacob. Si Jacob ay katipo ng predestinadong bini na kanyang itinalaga bago palalangin ang sanlibutan. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Pero sino yung panganay? Si Esau. Alam niyo yung story? Si Esau ang paborito ni Isaac. Si Esau ay magaling mang-hunting. Si Jacob ay nandun lang lagi sa kusina kasama ang mama niya. Amen? Parang babae ang galawan ni Jacob. Kaya lang si Jacob ay mahal ng kanyang asana, ng kanyang mamang si Rebecca. Nung panahon na kukunin na ni Esau yung birthright, yung blessing ng pagkapanganay, kasi nabulag na si Isaac, sabi ni Isaac,
pumunta ka sa hunting kasi magaling siya hunting, mangaso ka, lutuan mo ako ng masarap mong luto at ibibigay ko sa iyo yung pagpapala. Amen. To cut the long story short, nung pag-alis ni Esau, amen, inutusan ng mama ni Rebecca si Jacob na, siga, magsuot ka ng mabalahibong damit, tapos magluto ka ng ganito, tapos dalhin mo doon sa tatay mo. Pagdating ni Esau, sabi ni Jacob, mahal kong ama, sabi ni Isaac, kaboses ni Jacob. Paghipo niya, mabalahibo. Kasi si Jacob, wala namang balahibo yung kamay. Kasi nagsuot siya ng mabalahibo. Oh. Amen? Pinakain niya ng luto. At pagkatapos, to cut the long story short, dinayan niya si Isaac. Pinag-pray siya, binless siya. Binigay sa kanya yung birthright. Amen. Sinortcut ko lang yung kwento. Pero prior that, una pa, nung si Esau, nangaso siya, pag-uwi niya, gutom na gutom siya, nagluluto si Jacob. Sabi niya, bigyan mo naman ako niyan. Sabi ni Jacob sa kanya, binta mo muna sa akin yung birthright mo. Ako na yung panganay. Sabi ni Esau, sige, sa'yo na. Basta pakainin mo lang ako. Wala akong pakialam dyan. Tingnan mo, yung birthright sa iba, wala silang pakialam. Pero kung paano ito in-interest ni Jacob. Amen. Sinong katipo ni Jacob? Predestinated seed. Ganun lang ka-easy ni Jacob makuha ang birthright. Amen. Sa pamamagitan pa ng pandaraya. Amen. Minsan isang believer, ano ba yung pangako sa atin? 'Di ba Holy Ghost? Minsan nakukuha natin yung Holy Ghost Pangako Tanong, how is it to have the Holy Ghost in your life? Si Jacob, nung panalalanginan na siya ng kanyang ama, akala niya magiging masaya ang buhay niya. Yun ang nagdala sa kanya sa isang lugar na kinakailangan niyang katagpuin ang presensya ng Diyos. Tapos, amen? Sometimes when the Holy Ghost, not sometimes, most of the times, if the Holy Ghost will come upon us, that will bring us to the place where we need to fight the battle. Amen? Para ma-overcome natin ang ating sarili. Sipin mo nakipagbuno si Jacob sa anghel. Hallelujah. Yun ang wrestling, Brother Christian. Ang kalaban niya, angel. Si Jacob ay isang mixed martial artist. Hindi niya binitawan yung anghel hanggang sa inumaga. Nung inumaga na, sabi ng anghel, "Oy, talo na ako." Kasi hindi siya pwedeng maliwanagan Sabi niya, "Anong gusto mo? Pagpalain mo na ako." Pinagpala na siya ng Panginoon. Amen. Sometimes, yung mga weaknesses natin. Amen. Sabi ni Branham, iluhod mo sa Panginoon yan. Huwag kang tumayo hanggat hindi mo ma-overcome. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ako, Panginoon. Amen. Do we love the Lord? Amen. Ganun tayo mga kapatid, minahal ng ating Panginoon. Sabi niya dito, verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion in whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but God that showeth mercy. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog nga yan. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinawaan at ako'y mahahabag sa aking
kinahahabagan. Kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon na sa atin yung awa ng Diyos? Praise the Lord! Now, sabi dito, tayo ay pinili ng Panginoon, kaya importante maintindihan natin kung paano tayo tinawag. Election tayo, no? 2 Peter chapter 1 verse 10. Wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fail. Kaya kung alam mo nang tumawag sa'yo, Diyos, hindi ka mauuga. Kahit ano pa ang mga pagsubok na madadaanan mo. May makikita ka, merong mga kasamahan mo sa journey, nag-backslide. Yung minsan, yung bang nag-encourage sa'yo. Diba? Yan mo si Brother Eddie, in-invite ni Joseph. Si Joseph wala na. Diba? Ito sila Sister Margarita, hindi ko alam kung sino nagdala nito ba, si Noel, di ba? O, yung nag-invita sa kanila, naglaho na rin. Pero alam mong hindi tao tumawag sa'yo. Diyos ang tumawag sa'yo. Kaya hindi ka kailangan mamroblema. Hallelujah. Huwag kayong tingin sa tao. Tingin kayo sa Diyos. Sabi sa Bible, look unto Jesus, He is the author and the finisher of faith. Amen. Pwede nyo akong tingnan, pero tingnan nyo si Kristo sa akin, hindi si Pastor. Minsan kasi, tao lang ako eh. Hindi totoo yan. Tao nga na may nananahan sa'yo eh. Maganda rin tumingin sa kapatid eh. Kaya nga ako, pag nakikita ko kayo dyan, tinitingnan ko si Kristo. Minsan yumuyo ko na lang ako. Kasi hindi ko makita. Amen? Because the Word will just look at the Word. Tulungan tayo ni Lord, no? Mahal ba natin si Lord ngayong umaga? Amen. Thank you, Jesus. Sabi sa 1 Peter chapter 1:11, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Whereat I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. So, merong establish sa present truth. Iba yung panahon ni Noah, iba yung panahon ni Moses, iba yung panahon ni Jesus Christ, iba yung panahon natin, iba yung panahon ni Martin Luther, iba yung panahon ni John Wesley, iba yung panahon ng restorations of gift, iba ang panahon ng Holy Spirit in our day. Kaya nga kung titingnan nyo ng maigi yan, as matured Christian, dapat naintindihan nyo na ang kalagayan natin ngayon, hindi ito kaya ng sariling righteousness. Na hindi ito kaya ng sariling kabanalan. Ito ay kailangan ng tamang pagsuko ng buhay at pagpaubaya sa Panginoon. At sasabihin mo, Lord, kung wala ka sa amin, hindi namin kaya. Yung daan na hinanda mo, ang Diyos lang ang mga kadaan dyan. Yan ibig sabihin, Pastor. Hindi naman pala namin kaya, hindi na lang kami dadaan. Ang gulo, di ba? Sabi mo, hindi natin kayang daanan, di wag na lang. Nakuha niyo po ba ako? Ang punto ko, sa panahon na hindi mo kaya, diyan na ang Panginoon magtatrabaho. Di ba sabi, sometimes He seems so be silent. But that is when He is working. Amen. Akala mo kasi, pakiramdam mo kasi ikaw eh. Pakiramdam mo kasi sarili mong diskarte. Di ba? Hallelujah. Imagine mo si Peter,
yung mga 12 disciples, nung pagkapatay ng ating Panginoong Jesucristo, discouraged na sila. Nangisda na sila mga kapatid. Magdamag sila sa laot. Wala silang huli kahit isa. Question, si Peter ba walang alam sa pangingisda? Lumaki sila sa pangingisda. Lumaki sila sa Galilee. Sa Sea of Galilee. Kaya nga sabi ni John, sabi sa kanya ni James, bro, sama na rin kami sa iyo, mangisda na rin kami. Kasi wala, discouraged na sila eh. Kapag nandun na sila sa dagat, nangisda sila, bukya, brad, walang huli kahit isa. Amen. Eh nung pagilid na sila, wala silang huli. In the resurrection morning. Di ba sabi ng Panginoon, I will see you in Galilee. Maganda, doon din sila nangisda sa Galilee. I will see you in the morning. Hallelujah, sabi ng Panginoon sa kanila, may huli ba kayo? Sabi ni Peter, Lord, we have told all night, we caught nothing. Sabi ng Panginoon, laglag mo sa kabila. Pamilyar na kay Peter yun, second time na eh. Minsan kasi, naranasan na natin yung galaw ni Lord eh. Kini-question pa natin eh. Amen? Nakita na natin kung paano tayo tinulungan ni Lord eh. Sometimes, nag-aalala pa tayo eh. Sometimes parang ano ba? Kalooban ba ito ni Lord? Sabi ni Lord, drop to the other side. Yan nung nilaglag nila mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi nila kaya. Yung blessing. Obedience to the word. Ang matindi, nag-ihaw pa ang Panginoon sa gilid. Sabi niya, come to the feast. Amen? So tayo mga kapatid, meron lang pinrovide sa atin si Lord na daanan. The redeemable of all ages. Kaya doon sa pagdaan mo mga kapatid, lagi mo lang isipin kahit anong problema, anong pagsubok na dadaanan mo, huwag kang mag-alala, mayroong bagay na hinanda ang Diyos. Hallelujah. Tayuan mo lang yung salita. Bilang encouragement sa inyong pamilya, amen, ilagay niyo si Kristo sa sentro sa inyong pamilya. Amen, mag-meeting kayo ng mga anak ninyo. Sabihin niyo sa mga anak niyo, nak, simula sa araw na to, ang salita ng Diyos ang ating basihan sa ating pamamahay. Kung may mali si tatay o kung may mali si nanay, ang Panginoon ang mag-aayos sa akin. Kung may mali kayo, adjust tayo sa salita. Amen? Kasi pag si Kristo ang ating sentro, lahat tayo nag-a-adjust sa salita. Huwag nating gupitin ng salita para tayo magkasya. So say amen? Gupitin natin ang ating mga sariling kaisipan, mga sariling kasamaan para tayo pumasya sa salita ng Diyos. So say amen? Tapakan natin si Lord. No? Sabi niya dito, she was redeemed by His blood and she can never come into condemnation. She can never be judgment because sin cannot be imputed to her. Romans 4 verse 8. Blessed is the man whom the Lord will not impute sin. Meron talagang mga tao na hindi binibilangan ng Diyos ng kasalanan. Sino yon? Na kahit anong gawin mali, hindi binibilang ng Diyos sa kanyang kasalanan. Bakit? Ito yung dugo ni Kristo. Ito yung nagbayad ng kasalanan ko. Ito si Pastor Marion. Nagkasala ako. Ito yung tinitingnan ng Diyos. Nahain. Sino may mali? Ako. Pero sino nagbayad ng mali? Si Lord. Kaya wala siyang makitang kasalanan. Those that are in Christ
there is no more no condemnation. Amen. Kaya minsan, sino yung nagkukondem sa sarili mo? Ikaw lang eh. Oh Lord, di ako karapat-dapat sa'yo. May ginagawa ka kasi. Make it right. Make things right. God is faithful to forgive you. Amen. Huwag mong patagalin. Kaya minsan ikaw nahihirapan eh. Kasi umiikot-ikot ka dun sa mali. Itama mo lang. Amen. Sabi niya, but indeed, she shall be with him in his throne of judgment, judging the world and even angels. Her name, each of her members, was written in the sections of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Yun yung binuksan ng Panginoon na aklat. Saan daw tayo? Yung mga elected lady, kasama tayo sa trono ng Panginoon. Tayo yung nang-judge sa buong mundo. Hindi ka na uhusgahan. Dito malong sarili, husgahan mo na yung sarili mo. Judgment begin at the house of the Lord. How's amen? Now, secondly, there is another class. Yung una, elected lady yun, elected before the foundation of the world. Secondly, there is another class. Their names are also in the book of life, and they will come up in the second resurrection. Sino to? Such as foolish virgins and the righteous, as are spoken by in Matthew 25. In this class also, those who do not worship the beast or become involved in Antichrist system, but die for their faith, even though they are not in bride, but having been born again, but they come up in the second resurrection and go to eternal life. Yun yung pangalawang class of people. Sila yung mga foolish virgins. Hindi sila makasama sa rapture. Hindi rin sila luluhod sa mark of the beast. Mamamatay sila dito, pero they will come up sa white throne judgment. They will live, they will have their own eternal life. Nakuha nyo na? Gusto nyo dyan? Saan gusto nyo dito? Mamamatay ka dito kasama ka sa bomba. Di ba? Pag ang Great Tribulation po, bomba, lahat ng atomic bombs, wala akong makakaligtas eh. Kung kasama ka sa class ng people na to, na born again din to, but they are not the bride. Kasi yung bride, hindi yan kasama sa Great Tribulation. Imaginein mo, kung ako ang Diyos, tapos yung binayaran ko, susunugin mo lang. Binayaran ko ng dugo ko yan eh. Siyempre, isi-secure ko yan. Saan tayo dadalhin ni Lord? Dadalhin niya tayo sa marriage supper of the Lamb. 3.5 years habang nagkakagulo ang mundo, ang bride nagpi-fellowship sa kanyang. Oh my God. Yan ang reason kung bakit gano'n na lang kabigat ang mensahe para sa iyo. Kasi hindi ka nilalang ni Lord para sunugin lang. Amen? Hallelujah. So huwag niyong pangarapin mag-police virgin ha. Sabihin niyo, Pastor, sige, mag-police virgin na lang ako. Total, may eternal life pa rin. No, no. Walang eternal life sa foolish virgin. Walang eternal life. Walang foolish virgin sa message. Thirdly, punta ka sa thirdly, there are borderline Christians such as we saw in Israel coming out of Egypt. These had their names in the book of life and their works written in the books, this having failed to obey God and being void of the Spirit. Though even the signs and wonder were amongst them, but sinamahan ng signs and wonders. I will have their names removed. So, itong mga taong to, sinamahan ng Spirit, nangaral, nagpagaling ng may sakit. But
they will have their names removed on the life. Among this group will be one stone like Judas, who would entirely void of spirit, but are religious. Sabi niya, but are religious. Will have manifestation in their lives, and though on the books were not elected in him, such as also Balaam, ano yung Balaam? Pera, will be in that group. Fourth, yan. Si Judas, nakapasok sa justification, sanctification. In fact, na-anoint ng Spirit. Pero, naghudas. Anong ginawa? Names are being removed. No? Sabi dito, this having failed to obey God and being void of the Spirit. Delikado pala pag hindi ka sumusunod sa Diyos. Pag nalagpasan mo po itong line of mercy, huwag kayo matakot. Kung predestinado kayo, hindi kayo kasali dyan. Pero tandaan mo, si Judas, predestinado din sa dimension. Itinalaga din siya para doon. Sana itinalaga ka ng Diyos para sa pagsunod ng kanyang salita. Amen? O, pang-apat, panghuli. And fourth and finally, are the one whose names have never been or will ever be written on the books. So meron palang mga pangalan na hindi talaga nakasulat sa books. Hidden to. Such are found in Revelation 13 verse 8 and Revelation 17 verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of the Lamb slain from the foundation of the world. The beast that thou sawest was and is not and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, and they that dwell on earth shall wander, whose names were not written of the book life from the foundation of the world. Then they behold the beast that was and is not and yet is. Jesus said that a certain group would accept one who came in his own name. That one is the Antichrist. And that's exactly what it says on Revelation 17:13 verse 8 and 17:8. They were ordained of God, but not unto election. And this group is such are as Pharaoh. It says of him, even for the same purpose, I have raised thee up vessels of wrath fitted to destruction. So, meron palang mga wala sa listahan. Ang purpose lang para sunugin. Kahit si Pharaoh, nilikha ng Diyos para sa kapahamakan. Amen. Naintindihan niyo ba yung message ngayon? Ano po kayo? Redeemed, elected before the foundation of the world. Hindi po kayo kasali dito sa susunugin, hindi kayo kasali sa tatanggalin. In Romans 9:17 and 22, none of this would be placed on the records of life. I am not saying that there is no record of them. No doubt, there is some kind of record of them, but not in the records of life. Their purpose of existence has been dealt with slightly in the rest of this book, but we can add more to scriptures. Proverbs 16, verse 4, the Lord hath made the wicked for the day of evil. Pati pala yung mga masasama, nilikha ng Diyos. Job chapter 21 verse 30.
The wicked is reserved of the day of destruction. They shall be brought forth for the day of wrath. O palakpakan ninyo yung mga wicked. Isipin mo yung mga masasama. Nilikas. Pangit kung walang susunugin. Imaginin mo. Ang daming mga tao ngayon pasaway. Lahat ng kalukuhan, drugs, lahat ng mga... Tapos pagdating ng rapture, sama sila? Aba! Eh anong fire, anong silbi ng apoy na walang susunugin? Tapos, amen. Anong silbi ng apoy kung walang susunugin? Gusto mo kasama ka sa sunog? Sabi mo katabi mo, hindi ka kasama sa sunog. Kaya ayusin mo yung buhay mo. Hallelujah. Do we love the Lord? Palampakan natin ang Panginoon. Since these portions of the word is hard of the human minds to grasp, it must be accepted and believed by faith. Some will be offended by what I've set forth because they fail to understand the sovereignty of God, which set forth of God is God. And because He is God, one cannot defeat His counsel or thwart His will and purpose. But He, being omnipotent, is ruling all affairs and doing whatever He will with all His creation. Pasensya na kayo nag-overtime ako. Birthday naman namin Tsaka anniversary namin. Do we love the Lord? Let's all stand. Last scriptures na babasahin natin sa Psalms 107 verse 1. Sabi dito, give thanks unto the Lord for He is good, for His mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, for He hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered in out of the lands for the east, and from the west, and from the south. They wandered in the wilderness in a solitary way. Pag sinabi mong solitary way, it's a lonely, it's a desolate way. Wala kang kasama. Diba? Hallelujah. They found no city in them to dwell. Hungry and thirsty. Yan po yung daan pag wala ka sa Diyos. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of this distress. And He led them forth by the right and way, and they might go to the city of habitation. Diba? Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works of the children. For He satisfied the longing soul and filled the hungry soul with goodness. Kaya ang akala ng iba, pagka naglilingkod ka sa Panginoon, meron ka pang pwedeng gawin. Walang pwedeng, hindi mo makikita ang kaligayahan sa labas. Siya lang ang satisfaction natin. Dinadaya mo lang yung sarili mo na kunyari masaya ka. Pero pagka tinignan mo yung sarili mo, malayo ako sa salita ng Diyos. Hungkag, di ba? Sabi mo, ano lang ang meron, di ba? Ang katotoong kaligayahan lang sa ating Panginoong Hesus Kristo.